Pangsanlibutang ulat. Pagiging Adventistang Leader. Marek, September 9. Poland. Nagsimulang magbago ang buhay ni Marek nang basahin niya ang The Great Controversy. Nagpasya siyang ipangilin ang ikapitong araw na Sabbath. Gusto na rin niyang itigil ang paninigarilyo ngunit hindi niya ito magawa. Isang Sabado, may nadaanan siyang isang poster na nag-aalok ng 5 araw na kurso para sa pagtigil ng paninigarilyo. Ang address ay isang Seventh-day Adventist Church. Wala siyang nalalaman tungkol sa mga Adventist. Dumiretso siya sa simbahan. Nakita niya ang isang poster ng The Great Controversy sa bulletin board kaya alam niyang natagpuan niya ang tamang lugar. 2:00 noon ng Sabado ng hapon at karaniwang walang tao ang simbahan pagkatapos ng mga pagsamba. Ngunit isang grupo ng mga literature evangelists ang naroon noong araw na iyon at inanyayahan nila si Marek na bumalik sa susunod na Sabbath ng umaga upang sumamba. Bumalik si Marek ng sumunod na Sabbath at nasiyahan sa sermon tungkol kay Jesus. Namangha siya sa kabaitan ng mga nagsisimba. Sinabi nila sa kanya na isang malaking grupo ng mga kabataan ang magkikita sa isang kalapit na lungsod sa susunod na Sabbath at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Nang sumunod na Sabbath, naghintay si Marek sa kalsada kung saan dadaanan siya ng grupo ng mga kabataan para isabay siya. Lumipas ang 1 oras pero wala pa rin ang kanyang mga kasamahan. Naghintay pa rin si Marek ngunit makalipas ang 2 oras tila nakalimutan na siya ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay naramdaman niya ang 2 boses na nagsasalita sa kanya. Ang isang tinig ay nagsabi, "Manatili ka na lang sa labas at mag-enjoy na lang sa magandang panahon." At sabi naman ng kabilang boses, "Maghintay ka rito dahil talagang mahalaga na pumunta ka sa pulong na ito." Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating na ang mga kabataang Adventista at dinala siya sa isang malaking pulong ng 1,000 katao. Namangha si Marek sa kanilang worship. Bawat salita ay makahulugan sa kanya. Ang pastor na isang British mula sa London ay nagsalita hanggang tanghali. Pagkatapos ay sinabi ng pastor na, "Alam ko na dapat ay tapusin ko na ang aking mensahe ngayon ngunit alam ko na mayroong isang tao dito na nangangailangan kay Jesus." Napaisip si Marek, sino ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa akin? Ibinahagi ng pastor ang kanyang personal na kwento. Siya ay ipinanganak sa isang relihiyosong pamilya ngunit umalis sa simbahan. Gumamit siya ng droga at uminom. Ang kanyang simbahan at maging ang kanyang ina ay tumigil sa pagdarasal para sa kanya. Pagkatapos ay nakilala ko si Jesus. Kinuha niya ako mula sa ibaba kung saan ako naruroon at ngayon ay narito ako upang sabihin sa inyo ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Pagkatapos ay nag-apela ang pastor. Kaya kung gusto mong baguhin ni Jesus ang iyong buhay ay lumapit ka lang dito sa harapan, sabi niya. Nang tingnan ni Marek ang 1,000 katao ay naiyak siya habang nag-iisip kung tatayo ba siya sa harap nila. Sa susunod na pangungusap, tinugon ng pastor ang kanyang mga pagdududa. "Huwag mong isipin kung titingnan ka ng mga tao," sabi niya. "Lumapit ka lang dito sa harapan. Ito ay sa pagitan mo at ng Diyos lamang." Tumayo si Marek, mabilis ang tibok ng kanyang puso habang papunta siya sa harapan. Sumama sa kanya ang iba pang mga tao. Habang nagdarasal ang pastor, naunawaan ni Marek ang plano ng kaligtasan sa unang pagkakataon. Siya ay namuhay ng masama, ngunit si Jesus ang namatay sa krus para palayain siya. Sinabi ni Jesus, "Malaya ka. Malaya kang magkaroon ng lugar sa aking kaharian." Hindi napigilan ni Marek ang pag-iyak. Malayang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Nagtapos ang pastor sa pagsasabing, "Bago ka pumunta sa pananghalian, sabihin mo sa lahat kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo."
Isinapuso ni Marek ang mga salita ng pastor. Pagkatapos ng pulong, tumakbo siya sa pangunahing kalye ng lungsod. Nakilala ko si Jesus, bulalas niya. Binago niya ang aking buhay at ako ay maaaring makapasok sa kanyang kaharian. Mula noong araw na iyon, nang baguhin ni Jesus ang kanyang buhay, gusto ni Marek na makibahagi sa isang gawaing magpapabago sa buhay ng ibang tao. Ngayon, siya ang direktor ng kabataan ng Adventist Church sa Poland. Sa aking ministeryo sa kabataan ngayon, talagang nararamdaman ko na iniligtas ng Diyos ang aking buhay hindi lamang para sa kanyang kaharian kundi pati na rin sa pisikal na kamatayan, sabi ni Marek. Habang siya ay nag-aaral sa Adventist Seminary, nabalitaan niya na ang kanyang childhood friend na si Matthew ay natagpuang patay na may nakatusok na kutsilyo sa kanyang puso. Gumagamit siya ng maraming droga at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Siya ay 23 taon lamang. Ang isa pa niyang kaibigan noong bata pa na si Martin, na nagturo sa kanya sa pagbebenta ng droga, ay nabilanggo sa loob ng 7 taon. Sinabi ni Marek na binigyan siya ng Diyos ng bagong buhay. Gusto ko talagang tulungan ang mga kabataan na mahanap din nila ang kanilang layunin sa buhay ng mas maaga kaysa sa ginawa ko, sabi niya. Maaaring mas mabubuhay pa sila ng maayos pagkatapos nilang marinig ang kwento ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Iniligtas niya ako sa lahat ng bagay at ibinigay niya sa akin ang lahat. Kaya ibinigay ko rin ang lahat sa Kanya. Salamat sa inyong ika-13 Sabbath na offering noong 2017 na nakatulong sa pagtatayo ng isang television studio para sa Hope Channel Poland. Si Marek Misek ay matagal ng youth leader ng Seventh-day Adventist Church sa Poland at isang speaker sa Hope Channel Poland, ang lokal na affiliate ng Hope Channel International.